Hello guys! Good afternoon, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi kung nasaan man kayong mga oras na to. So, ito na nga. Hindi ko na to pahahabain kasi may mga nagsabi sa akin na mahaba daw masyado yung introduction ko. Tapos audio lang to. So, tinatamad na silang makinig pagtapos. So, mag-share na ako agad sa inyo. Tara, kwentuhan tayo. Alam nyo, nainis ako ngayong mga panahon na to. Mga ilang araw na rin. Hindi ko talaga... Kayong mga lalaki, bakit pa kayo ganyan? Nananahimik yung tao. Nananahimik yung mga babae. Nananahimik naman kami. Tapos, bigla na magpaparamdam kayo. Tapos, mawawala kayo. Tapos, paparamdam ulit kayo. Tapos, siyempre, sobrang torpe nyo kasi, di ba? Sobrang torpe ng iba. Minsan, may mga babae na, pag nababagalan, sila na mag-open ng topic. Sila na mag-open ng, para lang ma-push ka. Di ba? Sige, sabihin natin, mag-flirt na lang. Sila na mauuna mag-flirt. Sige. Or, magsabi ng mga salitang, igagrab nyo na lang. Minsan, may mga lalaking igagrab na lang. Sobrang torpe. Or, may mga lalaking nag-aantay na lang. O, hindi nila kayang magsimula ng conversation. Aantay nila yung babae magsimula ng conversation. Either sa personal or sa chat. Pero ito sinasabi ko sa chat. Kasi medyo matagal kami hindi nakita. So, nagparamdam siya ulit sa chat. Mga ilang araw na kaming one-liner lang. Kamusta? Anong balita? Ganun. Nabwisit na ako talaga. Mga ilang araw na yun eh. Yung puro one-liner na ganun. Sabi ko, ano ba to? Nakakainis. So, isang beses, nag-message ulit. Kasi isang message, mga ilang araw. Sabi ko, pag nag-message pa ulit tong taong to, talagang manda talaga sa akin. So, nagsimula na ako ng conversation. Ginrab naman niya agad ang conversation na ito. Tapos, okay na. Okay naman yung usapan, di ba? Okay naman. Medyo masaya naman. Medyo okay naman yung usapan namin. Hanggang sa, akala mo, okay usapan nyo. O vibes naman yung usapan nyo. Okay naman yung mga sagutan nyo. Okay naman din yung mga kwentuhan nyo. Biglang, pag naiipit na sila, ba't ganun yung mga lalaki, no? Pag yung maglalabas na sila ng mga emotions nila, hindi ko naman sinasabing ganun lahat. Pero may iba na ganun. Pag maglalabas na sila ng emotions nila, pag nasimula na nilang i-open up, nandun na sila dun sa mag-open up na sila ng feelings nila. Ayun na. Alam nyo kung anong ginawa? Nung siguro nadulas na siya, or papunta na kami dun sa exciting part, na parang masasabi niya na siguro, or dun na siya magsisimulang talagang masabi niya na kung ano yung nararamdaman niya. Alam niyo kung anong ginawa. Hulaan niyo kung anong ginawa. Alam mo, pagtapos niya, nung magsisimula na siya, dun sa parang nararamdaman niya, hindi niya na siguro kinaya yung pressure. Hindi niya na siguro kinaya. Alam niyo kung anong ginawa. Isipin niyo. Hulaan nyo kung anong ginawa. Tapos, i-comment nyo dyan comment down below kung anong ginawa. Hulaan nyo kung anong ginawa niya nung papunta na siya doon sa pag-confess or pagsisimula pa lang kung ano yung sigurong nararamdaman niya. Ewan ko kung nagpigil siya. Ewan ko hindi pa siya handa. Kaso, parang nadulas na siya na hindi ko maintindihan. Okay, comment down below kung ano yung ginawa niya. Tapos nun,
pag may nakita na ako mga comment dyan, sasabihin ko sa inyo mamaya, o sa susunod kong record, i-record ko kung anong ginawa niya. Comment nyo na rin kung nangyayari ba sa inyo talaga, nangyayari ba to sa inyo mga babae, kayo mga lalaki. Baka may mga babae din ganyan, na pag nasusukol na sila, pag nandun na sila, sa tipong masasabi na nila, siguro, pipigilan nila yung sarili nila, may gagawin sila para mahinto lahat ng usapan na yon. Nangyari na ba yan sa inyo? At kayo namang mga lalaki, ba't kayo ganyan? Ilang beses na nangyari sa akin to? Dalawa, tatlo. Ewan ko. Di ko talaga maintindihan bakit ganyan yung namamagnet sa akin na mga, ewan ko, ba't pa kayo ganyan mga lalaki? Kung hindi nyo naman kaya na sabihin yung mga nararamdaman nyo, huwag nyo na lang simulan. Kayong mga lalaki Kung ako sa inyo, huwag nyo na lang simulan kung ano yung nararamdaman nyo at hindi nyo naman kayang panindigan. O kung may girlfriend man kayo, kung hindi nyo naman talaga gusto yung babae, o baka naman nasa 20% pa lang yung pagkagusto sa kanya, o huwag nyo nang simulan. Or, meron naman, kung gusto nyo nang mag-flirt, o sige, malinaw lang sa inyo, na makikipaglandian lang kayo, malinaw lang sa inyo, na curious lang kayo dun sa tao, malinaw lang sa inyo na hindi ko siya gusto nakarelasyon. Ang gusto ko lang sa kanya, gusto ko na siyang maging flirt, mga kalandian lang, ganyan. Sorry for the word, pero di ba gano'n naman talaga in a reality, di ba? Ituloy. Kung nagsimula na rin lang kayo ng flirt, at malinaw naman sa inyo na flirting lang ang gusto nyo, o landian lang ang gusto nyo, ituloy nyo na. Huwag nyo naman bitinin nyo babae. Lalo na kung pareho naman kayo ng vibes. Hindi, real talk lang Real talk lang. Kung alam nyo naman kasi, kayong mga lalaki, alam nyo naman kung anong vibes na ibinibigay sa inyo ng babae pag nagsisimula na kayong mag-chat o mag-usap. Alam nyo kung may spark kayo, alam nyo kung may chemistry kayo, alam nyo kung pwede ba tong maging long-term or magiging serious romantic relationship kung papunta doon. I'm pretty sure siguro mga 99% alam nyo kung hanggang nandian lang yan o flirting lang yan. Lalo na't may girlfriend kayo. So kung maliwanag naman sa inyo, huwag nyo naman bitinin yung baba. Or at least sabihin nyo man lang dun sa babae na sabihin nyo man lang na alam na ganito lang ang gusto nyo, di ba? Baka naman sakaling maintindihan ng babae. At saka feeling ko naman yung mga babae naman na nakikipag-flirt. Kasi kung flirting lang naman yan at spark lang ang meron kayo, chemistry lang ang meron kayo, siguro naman alam ng babae kung hanggang saan rin lang siya. 'Di ba? Minsan kasi, kayo mga lalaki, overthink din kayo. Oo, no? Hindi naman lahat, alam nyo, sa ngayon, kaya nang gawin ng babae kung anong gusto nyo, kung anong nagagawa nyo. Kayo mga lalaki, kadalasan, flirting, hindi ko naman sa nila lahat ang mga lalaki. Hindi ko rin naman ginadjudge sa mga lalaki. Pero I'm pretty sure, alam nyo, kung hanggang flirting lang ang gusto nyo sa babae. 'Di ba? Ngayon, kung nagsimula na kayo mag-flirt, ituloy-tuloy nyo na kahit yan yung one day na yan. Sige, mag-flirt kayo, ganun. Tapos, di ba ganun lang naman talaga ang flirting? Pwedeng few hours, pwedeng one day mawawala ka, tapos pag nakita kayo, sige, flirt ka ulit, di ba? Ang flirting naman, hindi naman siya, para sa akin hindi naman talaga siya masama. Di ba? Kung may makakarinig nito, at baka i-judge nyo naman ako, at baka naman i-bash nyo ako, pero sa panahon na to, wala pa siguro kasi, hindi naman, wala pa nga masyadong subscribe, hindi pa naman ako sikat, no? Pero, hindi naman masama yung flirting kasi
Lalo na't single naman kayo parehas, 'di ba? Ngayon, nagkakaproblema lang kasi ang flirting. Ngayon, may mga sarili-sarili kayong relasyon, 'di ba? Pero minsan, real talk lang, hindi naman mawawala sa isang tao, sa isang babae at lalaki, na sometimes may chemistry talaga, may spark talaga. Pero hindi naman porket naramdaman mo na may chemistry ka o may spark ka dun sa isang tao, hindi naman ibig sabihin nun, in a romantic way na yung gusto mo. 'Di ba? Nagkakaroon lang ng problema yon pag ginawa nyo ng action. Kunyari, nag-flirt kayo ng ilang oras, compliment, ganyan, no? Medyo may pagka-flirty yung dating kasi nga, medyo may spark kayo. Talagang malakas yung spark nyo, malakas yung chemistry nyo, di ba? Pag yun, ginawa nyo na, at naging seryoso na kayo behind your mga girlfriend and yung mga boyfriend, at nakikita na kayo ng mga patago, alam nyo naman na yung pagkakaiba lang ng flirting sa cheating. At di ko alam kung sabihin nyo ano yun, micro-cheating ba yun? Oh. So, sa susunod na usapan yan, kung anong pagkakaiba ng flirting, micro-cheating, at cheating talaga. Okay. So, para sa akin, sa ngayon itong usapan na to, sa flirting lang tayo. Sa flirting na walang halong romantic feelings. Nandun lang tayo sa basic na ginagawa ng flirting. 'Di ba? So, para sa akin para sa akin lang to Huwag niyo naman ako i-judge, di ko nila lahat ng mga babae Para sa akin lang naman to. Pwede mag-flirt few hours hanggang magkausap kayo. Pero kalimutan niyo na pagtapos ng mga panahon na yun. Tapos na. Ako kaya ko yun. Hindi ko alam sa iba. Ngayon, kung ang personality mo hindi ka maka-move on dun sa ilang oras na flirting na yon at madadala mo sa bahay nyo at maapektuhan ang relationship mo at magkakaroon ka ng urge na hanapin to, talagang mag-e-effort ka, yun ang papunta ng cheating. Pero if few hours na hanggat nag-uusap lang kayo, talagang bet mo, malakas lang yung spark nyo at that moment na hindi mo talaga mapigilan. Then, saan na lang to flirting lang to flirting lang. Okay? Pero kalimutan mo na. 'Di ba? Pagtapos nun. Okay? Pero, wag nyo naman ipa-feel dun sa mga babae na okay, flirt, tapos, pagtapos nun, may gagawin kayong isang bagay na mapapaisip yung mga babae, ganun. Nangyari. Parang okay naman, di ba? Parang nangyari. Parang ganun. Tapos bigla na lang kayong, hindi talaga maintindihan. So, sa ngayon, hulaan nyo kung anong ginawa nung lalaki. Nung nagchat-chat kami, habang nagchat-chat kami, okay naman ang pag-chat namin. Nung nasukol na siya, nung medyo pasukol na siya, nung medyo papunta na talagang nararamdaman niya, ayun, diba? Ayun, nakakainis nakakabwisi talaga. Comment down below muna Sige, mag-record ako ulit, sasabihin ko sa inyo kung anong ginawa niya.